offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Haharapin ni Senador Ronald Bato del Rosa ang mga katanungan na maaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because, kaya nga tayo... Ito yung pong patungkol na magkakaroon na ng Senate inquiry dito sa War on Drugs ni PRRD sa Lunes. Ayan. So, ito po sinasagot niya. Okay lang, kahit tanungin siya ng kanyang mga kasamahang senador dyan. Pasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat-lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Pisikal rin anyang dadalo ang dating Yan na maganda physical na attend si PRRD. Yan ha. So, relax lang. Relax lang kayo dun sa mga tumutulik siya kay PRRD na hindi rumaten. Relax lang. May sinabi naman siyang date eh. Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Live, Ko lang siya, actual. kung he is willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Isa ka pa Pimentel. Lino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Ito sa akin sa tingin ko po ay a-attend talaga si PRRD. Maaring hindi lang ngayong Lunes kasi ang huling nabalitaan ko ay after November 1. So tingnan muna natin. Pero Pimentel, wag mo muna husgahan. 'Di ba? Isa ka pang kung ano-ano may nasasabi pagdating sa mga But anyway, for sure kung hindi mang itong Lunes after November 1, mag-a-attend na po si PRRD. Maliwanag? Okay. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. O yun. So, pag nagkita sila, ay kukumprontahin. Posible magsusuntukan pa yan. Magsuntukan na yan. Siyempre, hindi pwedeng hindi rin papalag si Dan Fernandez. Ma-pride din yan. Di ba? May sariling pride din yan eh. Pag kinumpronta ka, suntukan na yan. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Yun sabi. You can hit me anywhere, anytime, any place. Para naghahamon no? Posibleng hit me sa pananalita, yung kadakdakan ni Fernandez, pwedeng gano'n, parang babae, you can hit me sa kadaldalan, parang gano'n, sa chismis, ganyan. Or pwede you can hit me, suntukin mo ko. Anytime, any place. Diba? Pwede rin gano'n, suntukin mo. Ito, may pitik na hamon to. Ako banatan mo, Dan Fernandez, hindi yung anak ko. Spare my family. Alam mo, ito sa tingin ko lang talaga, dapat itong mga politiko natin, issue-based tayo. Huwag tayong gumaya doon sa mga vlogger sa gigilid. Meron kasi dyan mga vlogger sa gigilid, pinabili na suka, nakita ng politiko, oy, kunin kita. Ikaw vlogger, kunin kita, may camera ka, may cellphone ka, sige. Oo, kanain mo tong si ganitong politiko, kanain mo si ganitong vlogger, personal lang dating. May magang ganyan, inaarkilahang vlogger to attack the people na kalaban nila.
mapapolitiko, mapablogger. Anong atake personal? Sana din, Fernandez, hindi ka dumaan sa ganun. Tingnan nyo, pati asawa, pati ano ni BP Sara, anak, pinersonal. Walang ganunan. I think, Congressman Dan Fernandez, you are better than that. Diba? Tama si Bato. Gusto mo, suntukin mo pa siya eh. Gusto mo, batuhan mo siya ng issue. Lahat, anytime, araw-arawin mo. But stick to Senator Bato. Huwag kang pupunta sa pamilya. Hindi gawain ng lalaki yan. Oo. Sige, sapakin mo. Walang problema. Walang damayan ng pamilya. Walang personalan. Yan ang nagiging problema. Hindi man hindi man si Kong Fernandez pero yan ang nagiging problema, yung atake nila kay Sara ngayon nagiging personal. Atake ng mga vlogger nila nagiging personal. If you attack on a personal level, it just shows kulang ka rito. Oo. Kasi kung issue-based ka, marami kang bala para sa issues. Kaya ka pumupunta sa personal dahil desperado ka. Desperado. It shows kulang ka dito. Ang vlogger na puro personal ang attack, kulang dito. Ang politikong kulang, ang puro personal ang attack, kulang dito. Diba? I believe, Kong Fernandez, you are better than that. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas-an niya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position. Alam mo, Kong, kahit sinabi mong babysitter o hindi, ginamit mo yung word or hindi, ang punto rito, sa tingin ko naman, may utak ka, at sa tingin ko naman, ang punto ni Senator Bato rito, huwag mong idama yung anak. Whatever words na ginamit mo, ilabas mo yung anak. Banatan mo siya, sapakin mo siya. Kung gusto mo, barilin mo siya. Sabi nga, you can hit me anytime, anywhere. Huwag na yung pamilya. Ito isa na sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, tigilan na sana ng atake. Hindi ko sinasabi si Dan Fernandez. Wag tigilan na yung atake sa pamilya ni BP Sara. Hindi naman politiko yung pamilya niya eh. Hindi na politiko yung asawa at anak niya. You stick to BP Sara. Of those PNP officers that are being assigned, to a certain personality. Wala ako sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, na sabihin niya hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, inilipat pa ni Dan Fernandez kay Bato. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi ako naniniwalang yun ang ibig sabihin ni Bato. Ang ibig niya sabihin, siya na lang. Simple. Huwag na idama yung anak. Pinapasa pa nitong mamala ito para masilipan ng gusto niya ipaisip sa mga men in uniform na ang tawag niya sa mga nangangalaga o sa mga nagpoprotekta sa anak na ay babysitter. Hindi naman, hindi ganoon ang ibig sabihin nun. May paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng Jaguar sa Lunes, October 28 sa ganap na alas 10 ng umaga. Abangan po natin yan alas 10 ng umaga at ilalive ko po yan. Samahan niyo po ko na ilalive natin yung hearing na yan. Okay, sama-sama po tayo dito sa channel ni Coach Oli. Alam mo kung para sa akin,
dapat hindi pumayag dito si Marcos eh. Okay? Kung si Marcos ay may balls, no? Para sa akin lang naman. Kung siya ay may balls, bilang presidente dapat nauunawaan niya na hindi dapat ginaganyan ng dating presidente. Pero hindi ko rin alam, no? Kung may balls si dapat malawak ang isip ni Marcos diyan, no? So wag na naman niyang sabihin hugas kamay siya na para siyang si Poncio Pilato na wala siyang kamay. The fact na mangyayari yan, whether kasabwat ka dyan or hindi ka kasabwat, it's still the same. Lalabas yan sa taong bayan. At may katotohanan na kasabwat ka dyan. Why? You allowed it eh. You allowed it. May magagawa ka dyan, pwede namang hindi eh. But anyway, sa kabilang banta, alam natin may mga sasabihing pasabog to si PRRD. Kaya baka mamaya maibuelta kay Marcos yan. So sa isang banda, dapat hindi ka rin pumayag, Marcos. Marami. Tandaan mo, maraming pwedeng isiwalat si PRRD dyan. Kasi siyempre, ginawa ka ng research person, magsasalita ka na. So pag nagsalita ka, baka mamaya, mabanggit niya yung kaugnayan mo. Remember, inugnay ka na ni PRRD na ikaw ay bangag. Pwede nang daanan yun. In connection dyan sa drug war. May sasabit ka dyan, Marcos. President Marcos, sasabit ka dyan. So una, hindi mo dapat payagan dahil respeto sa dating presidente, pero dapat, pangalawa, hindi mo rin dapat payagan kasi baka bumuelta sa yan. Yung akala nyong ikasasama ng mga Duterte, lalo nyong ikasama. Pwede siyang magbulgar ng kung ano-ano dyan. Baka sabihin niya pa may video siya. Di ba? Lalo kang mapapasama. Pero ako, naiisip ko lang, tanong ko na rin po sa inyong mga manunood. Kasi this is very possible, ha? Okay? Yung involvement ni PRRD, kini-question sa drug war. Okay? Ngayon, darating at darating matatapos magiging 2028. At definitely, for sure, uupo si BP Sara. Baka mamaya, bumaliktad ang mundo. Ikaw ngayon ang ipatawag, Marcos, about corruption. Kasi nga, patungkol dyan sa baha. Di ba? Hindi natin alam. For discussion purposes, let's think na mapapatawag si Marcos sa Senate inquiry o sa kamaraman. Sa tingin nyo ba si Marcos may lakas loob na umattend mag-isa? Siya ang haharap mismo? Kung hindi man mag-isa may kasamang abogado, siya harap mismo? Magkakautal-utal ka dyan, President Marcos. Natakot ka nga sa, natakot ka nga sa debate. Pinaglaruan ka nga ni Cayetano. Naalala mo yun? Baka mamaya, makarma ka ng todo-todo dyan. Pag upo ni BP Sara, ikaw, papayag ka ba na ikaw ay aattend sa Senate? Ikaw mismo, ha? Hindi yung anak mo. Hindi yung mga bata ni Tambaluslos. Hindi yung mga vlogger mo. Ikaw, yes. Ikaw mismo, Marcos. Ikaw mismo. Kaya mo? Pumayag ka kaya? Naku, baka wala kang masagot dun. Baka magkautal-utal. Hindi po pwedeng si Lisa aattend in behalf of BBM, ha? Hindi pwede yun. Ikaw mismo. Kaya mo? Ay nagtatanong lang naman. Papayag ka? Tayo nagtatanong lang, ha?